Pero dahil sa umugong na kuplat sa leadership mga kababayan ngayon ng Kongreso, gustong patalsikin po si Boji D. Ang tanong na ngayon, kung itong si Gloria Macapagal Arroyo, kingmaker o co-maker niya? Ayan na. Kingmaker o co-maker, referring to kudita, pang-agaw ng poder. Doon ang expertise mga kababayan ni GMA. Yung mang-agaw ng poder. Remember yung ginawa niya mga kababayan kay Iraq? At kahit sa Congress, yun din ang ginawa mga kababayan ni GMA. Po mga kababayan, si Dante Marabilia. So grabe na daw yung pagka-desperado ng kampo ni Sara Duterte para ipatigil yung impeachment hearing sa Congress. Si Sara Duterte, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, una, tumakbo sa Korte Suprema. Gustong ipat-TRO yung impeachment hearing. Hindi man po nagpalabas ng TRO, kaya tuloy ang impeachment hearing po sa April 14, kung saan si Ramil Madriaga magsasalita doon at yung mga bank records ni Sara Duterte, SALN, documents, pinasubpena. Ngayon, ang sabi, dahil sa pagkabigo mga kababayan ni Sara Duterte na maipatigil ang impeachment hearing ng Committee on Justice, tumakbo daw itong si Sara Duterte para magpaksaklolo kay GMA na gustong ikudita mga kababayan yung leadership ng Congress para hindi matuloy yung impeachment laban kay Sara Duterte. Ito yung umuugong na balita. Kodita na ngayon mga kababayan sa Kongreso. Yan ang balita ngayon. Sa Abante News Online, Speaker D out, GMA in, kodita sa Kamara, umuugong. Ang objective po para isalba si Sara. Nakita na ninyo. Sabi ko sa inyo, napakalakas kasi po ng ebidensya. At takot na takot si Sara Duterte na makapagsalita si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga mga kababayan ang magkoconnect ng dots, connecting the dots doon sa paggastos ng confidential funds at saka doon sa SALN ni Sara Duterte. Kung bakit lumobo yung kanyang SALN, yung kanyang yaman. Kaya sabi dito sa post niya, ni Jesus Falsis, tumakbo si Sara Duterte sa Supreme Court pero hindi siya pinansin. Ngayon, tumatakbo siyang umiiyak kay GMA at gustong gawing speaker para ipatigil ang impeachment. Kaso walang numbers to be speaker. Iyak ulit si spoiled brat. Ang ibig sabihin, hindi nagtagumpay. So, tuloy ang hearing. You see? Sabi naman ng isa pang abogadong vlogger na si Attorney Reyes Del Rosario, Gloria Macapagal Arroyo has always been more than a former president. She operates within power even when she is not the one holding the highest office. In Philippine politics, there are elected leaders and there are those who shape outcomes behind the scenes. Arroyo has long been part of the second group. The 2022 unit team did not come together overnight. It required alignment across camps. And her network, especially within Lakas CMD and the House, played a role in that consolidation. That is why she is often described as kingmaker. Pero dahil sa umugong na kuplat sa leadership mga kababayan ngayon
ng Kongreso gustong patalsikin po si Boji D. Ang tanong na ngayon, kung itong si Gloria Macapagal Arroyo, kingmaker o co-maker niya? Ayan na. Kingmaker o co-maker, referring to kudita, pang-agaw ng poder. Doon ang expertise mga kababayan ni GMA. Yung mang-agaw ng poder. Remember, yung ginawa niya mga kababayan kay Erap? At kahit sa Congress, yun din ang ginawa mga kababayan ni GMA. Inagaw kay Alvarez, nakipagsabuatan kay Sara Duterte. Kahit kaalyado ni Digong, pinatalsik si Alvarez bilang speaker. Ngayon, ginagapang mga kababayan yung mga congressmen. Sabi, hindi nagtagumpay. Gustong palitan si Boji D para isalbar si Sara Duterte. Yan ang mga balita ngayon. Kaya ang tanong ni Atty. De Rosario, kingmaker niya o co-maker? Ano tingin ninyo mga kababayan? Alin sa dalawa? Gusto nila kasi mga kababayan, una, iupo si Sara Duterte. Gustong patalsikin si Martin Romualdez para wala nang sagabal para sa anumang agenda nila laban sa ating Pangulo. Hindi nagtagumpay kay Martin Romualdez yung sa buwatan. Ayon, tinawag ni Sara, tinanggal si GMA senior deputy speaker. Tinatalsik ni Martin kasi nabuking yung plano. Tinawag ngayon ni Sara si Martina Tambaloslos. Ngayon, sa impeachment naman po, gustong isalba, mga kababayan ni GMA daw, si Sara Duterte sa impeachment. Gustong i-take over yung speakership. Yan ang umaugo ngayon na balita, mga kababayan. Ayan na, sabi dito sa report ng Abante. Basahin ko po. Boji D. Ikokodita ni Gloria Arroyo. Muling umugong ang nilulutong kudita sa Kamara de Representantes. Matapos sumingaw ang pag-uusap umano ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Base sa impormasyon ng Abante, itinutulak umano ni Duterte si Arroyo na muling pamunuan ang Kamara kaya nagkaroon umano ng recruitment ng mga kongresista para patalsikin si Speaker Faustino Boji D. III. Upang maagaw ang liderato kay D, kailangan ng 160 congressmen pataas ang dapat ma-recruit ng mga Metro Manila at Mindanao Sulon. Subalit, hindi pa umabot umano sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa pinaplanong kudita. Walang numero po. Hindi umabot sa 30. Si Arroyo ay unang naging speaker noong June 2018 matapos ang matagumpay na pagpapatalsik kay dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Kung saan maugong na tinulungan umano siya ni Sara Duterte na nooy mayor pa lamang ng Davao City. Gusto nilang ulitin. O, di ba, mga kababayan? But failed miserably. Gayon pa mandoda si Caloocan City Representative Edgar Erice na magtatagumpay ang kudita laban kay D hanggat naghihintay ng biyaya ang karamihan. Naghihintay ng biyaya daw. Ang karamihan sa mga mambabatas kung saan tanging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang makakatupad. Mga kababayan, naghihintay daw ng biyaya, sabi ni Erice. Wala yan, dahil naghihintay ang mga congressmen ng biyaya, ani Erice, na nininiwalang lalong mapopurnada ang mga proyekto ng mga mambabatas kapag pinalitan ang liderato ng Kamara. Susugal kayo sa walang biyaya. Puro problema yung kinakaharap.
Susugal kayo kay Sara Duterte? Maliban dito, wala umanong problema ang karamihan sa mga kongresista sa liderato ni D na kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas, kung saan mayroong 40 miyembro sa kapulungan sa kasalukuyan. Nilinaw ni Irice na kahit magpalit ng liderato sa Kamara, ay mananatili pa rin umano ito sa minorya bilang miyembro ng Liberal Party. Ayaw ko kay Marcos at ayaw ko rin kay Sara dahil sa isyu ng dynasty at war on drugs, kaya hindi ako sasali dyan sa kudita kung meron man, ani Irice sa panayam ng Abante nitong Huwebes. Sumingaw po ang intensyon para isalba si Sara Duterte. Malabo, tuloy mga kababayan ang bloodbath. Iyon ang wish ni Sara. Bakit siya umiiwas? Hindi siya mga kababayan pinaboran ng Korte Suprema ngayon kasi iyon ang iniling niya ng kampo niya last year. Di ba? Bigyan ng due process. Ngayon na binibigyan ng due process ng Congress, tumakbo naman siya para ipatigil yung due process. Ngayon, mga kababayan, out of desperation, si GMA ngayon yung kanyang kinausap. Sabi dito sa mga umuugong na balita, para ikunita si Boji D. Pag mapalitan si Boji D, wala nang impeachment hearing na mangyayari sa Congress. Yan ang kanilang strategy. They failed, mga kababayan. Hindi mag-30, hindi umabot sa 30 yung nakuha. You see, kailangan 160. Saan ka kukuha ng 160? Yung lakas, kontrolado ni Martin Romualdez. Wala nang impluensya si GMA. At saka yung partido, federal, na may 40 members, kontrolado ni Boji D, na kaalyado ng lakas. Ang nag-endorse kay Boji D mismo, si Martin Romualdez. Yung NUP, mga kababayan, yung mga reklamo ng NUP, sinolusyonan na ni Majority Leader Sandro Marcos, si Ronaldo Puno, yung hindi marilisa ng mga pundo sa distrito. Sinolusyonan na. Wala talagang pag-asa, mga kababayan, na magkaroon ng change of leadership para lang isalba si Sara Duterte. Kaya nabigo, mga kababayan, yung kudita. Tuloy ang bloodbath. Harapin mo na kasi, Sara Duterte, kung malinis ka, wala kang tinatago. Ipakilala mo na kung sino si Mary Grace Piatos. At sagutin mo yung pagbabanta, ipakilala mo kung sino yung kinausap mo. O di ba? No joke eh. Yan kasi nagpapadala sa emosyon. Yan ang consequences ng kayabangan. Di ba? Mga kababayan, itigil kasi ninyo yung kayabangan. Walang idudulot na kabutihan yung kayabangan. Nasa Bible siya, mga kababayan. Pride comes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sabi ni King Solomon mismo. Sa Proverbs chapter 16, verse 18, dapat memoryado ninyo na ang kayabangan walang idudulot na kabutihan sa atin. Tigilan ninyo yung kayabangan. Tama po. Yun man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Idagdag ko na lang itong balita. May bago ng tourism secretary po. Inappoint yung ating Pangulo. Yan, President Marcos appoints Dita Angara Matay as Secretary of the Department of Tourism. Prior to her appointment, Angara Matay served as Commercial Counselor at the Philippine Trade and Investment Center in Tokyo, where she led a strategic partnership with Japanese industries
one of the Philippines' key sources of investment, technology, and tourism. Her appointment reflects the administration push to position tourism not only as a cultural showcase but a strong driver of jobs, businesses, and regional development. Throughout her career, Angara Matay has led programs that link global partnerships to concrete outcomes on the ground, supporting enterprise development, strengthening industries, and expanding opportunities for Filipino businesses, especially SMMEs. With their appointment, the administration aims to further align tourism with economic growth, attracting more investments, supporting local industries, and ensuring that the gains from tourism are felt across the region, sabi po ng Presidential Communications Office. Yan ang release na balita ngayon lang po. Ayos, ayan po yung mga latest na balita ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito po na isang cancer patient, cancer-free na siya ngayon. Si Yulitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life, and through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became his source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet po, kay Ma'am Arlene Rosales. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming po. Live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, Pamper City by OMG po na matatagpuan sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.